your Bible in the book of Psalm, chapter 22, Psalm 22, verses 1 to 5. Ito ay patungkol sa isinulat ni King David. Psalm 22. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. My God, I cry out by day, but you do not answer by night. But I find no rest. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. To you they cry out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. Sa Tagalog, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos. Di ako mapanatag. Di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan. At sa Israel, ikaw ay pinapupurihan. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo at sa iyong umasa, kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Pagpalain ng Diyos ang kaniyang mga salita. Forsaken. My God, why have you forsaken me? Nakaramdam ka na ba, kaibigan, na parang ikaw ay inabandona? Naramdaman mo ba na ikaw ay parang pinabayaan? May mga oras sa ating buhay na hindi maiwasan. Siguro ikaw ngayon ay nawala ng trabaho. Siguro ikaw ay nalugi sa negosyo. Siguro ikaw ay iniwan ng taong mahal mo. Siguro ikaw ay mayroong matinding karamdaman. Siguro ikaw ay namatayan. Have you ever felt forsaken? May mga panahon ba sa buhay mo na parang iniisip mo, nag-iisa ka na lang? At ang matindi nito, marami sa atin na parang sinisisi pa ang Diyos. We experience discouragement and disappointment. Nawalan ka ng mga pangarap, lalo na ngayon sa pandemic. Marami ang mga taong nahawaan ng COVID virus.
po ba ilan ang mga taong nahawaan ng sakit na ito? At hindi lamang ito. Ilang tao, ilang milyon ang nahawaan ng sakit na AIDS. Hindi rin natin alam na mayroon palang mga tao tahimik lang pero may karamdaman. Hindi lang sa sakit o virus na ito. Marami din ang nagkakasakit sa kanser. Marami rin ang namatay sa iba't ibang klase ng karamdaman. At dumarating sa kanilang buhay na masasabi nila, Lord, what is happening? I don't understand. Lord, where are you? Panginoon, nasaan ka? What is going on, Lord? Hindi ko na alam kung anong nangyayari. May mga panahon sa buhay natin na sunod-sunod ang problema. Kaliwa at kanan ang problema. At meron kang mga confusion and anger na nararamdaman sa buhay mo. We live in a stress-filled society. At ang mga tao talaga, mga kapatid, ay maraming iniisip, maraming mga tanong. At yung iba sinasabi nila, Panginoon, nasaan ka na? Panginoon, naririnig mo ba ako? Paano kung tahimik? Marami kang pinagpipray. Paano kung hindi mo natanggap? Kapag unti-unti na nasisira ang iyong pamilya. When marriage begin to fail, nararamdaman mo, ano na itong nangyayari sa buhay ko? Kapag biglaang may nawala o namatay sa pamilya mo, yung sakit na nararamdaman mo, dahil sa mahal mo sa buhay ay nawala, may mga terminal illness or financial ruin na nangyayari sa buhay mo. Marami ang nagsasabi, where are you, God? My God, my God, why have you forsaken me? At yung iba, marami ang huminto sa pananampalataya. They turn away from God. They stop praying. Lumayo sila sa Diyos. At yung iba naman ay talagang nakakaramdam ng panghihina. Kaya nga mga kapatid, ito ay nasulat ni King David sa Psalms 22 verse 1, the cry of David. Ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? May mga pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya na nakayanan. Alam natin na si Haring David ay galing sa wala. Alam natin na siya lamang ay ordinaryong tao na binigyan ng pagkakataong umangat. Nabigyan siya ng pagkakataon na makilala sapagkat siya ay pinagpala ng Diyos. Subalit hindi lahat okay sa kanyang buhay. Dumaranas din siya ng maraming pagsubok. Dumaranas din siya ng maraming problema, mga challenges sa kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, isang part nito, noong siya ay gustong patayin ni King Saul. Ayon sa 1 Samuel chapter 19 verse 2, ang sabi niya, pinagbabalakan kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lihim na lugar. Ang ginawa ni King David, nagtatago siya.
sa lihim na lugar. Hindi siya mapakali sapagkat hindi lang isang beses na pinagtangkaan ang kanyang buhay. Maraming beses na gusto siyang patayin ng hari. At talagang sabi niya, hindi ko na kaya ito. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako papatayin? Wala naman akong ginawang masama. Maraming beses, mga kapatid, na siya'y dumanas din ng kahirapan, ng mga kapighatian. Hindi lang dyan nagtapos ang kanyang problema. Dumating ang panahon na siya, mga kapatid, ay nawalan ng tahanan. At ang mga asawa at anak, lahat ng kanilang mga tauhan ay nabihag. Anong sabi sa 1 Samuel chapter 30, verse 1 and to 4? 1 Samuel chapter 30, ang sabi dito, ikatlong araw na nang sina David ay makabalik sa Ziklag. Samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda, bata. Nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala ang kanilang asawa't mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Naranasan mo na ba, mga kapatid, na umiiyak ka, na wala nang lumalabas? Naluha sapagkat tuyo na at pagod na ang mata mo? Naranasan din ito ni David at ng kanyang mga tauhan nung magbalik sila sa kanilang bayan, nawala at nabihag ang kanilang asawa at mga anak. Kaya nga naramdaman ni David, nag-iyakan sila, naghihinagpis sila, hanggang sa sila ay mapagod sa kaiiyak. Grabe ang problema. Verse 6, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ito ang mahirap. Pareho kayong nawalan, pareho kayong may problema, pero ikaw ang sinisisi. Ikaw ang pinagbibintangang may dahilan. Lalo na't ang kanyang mga tauhan ay nagpaplano na siya ay patayin at pagbabatuhin. Akala ni David wala na siyang kakampi. Kaya hindi maiwasan, mga kapatid, na masasabi niya, my God, why have you forsaken me? Pero ganun pa man, ang ginawa ni David ay hindi bumitaw sa Diyos. Ngunit dumulog si David kay Yahweh sa kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Pag dumating pala sa buhay natin na mayroon tayong mga kapighatian, na masasabi nating, bakit ganito ang pangyayari sa aking buhay? Gayahin natin si David, huwag tayong lumayo sa Diyos, bagkus tayo ay mas lalong lumapit sa Diyos, mas lalong lalapit sa Diyos, sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay.
Hindi talaga maiwasan na may mga tanong tayo, pero hindi yun ang dahilan na tayo ay umalis sa pananampalataya sa Diyos. Hindi yun makakahadlang. Yung mga pagsubok at problema pa ang dapat na maging inspirasyon natin na maging matatag, na malampasan ang lahat ng bagay, mga pagsubok sa buhay natin. Hindi lang si David ang nakaranas na parang akala niya ay iniwan na siya ng Diyos dahil sa kahirapan. Ang isang propeta, si Prophet Elijah. Si Elijah ay isang makapangyarihan, matalino, matapang na propeta na walang inaatrasan. At talagang siya ay nagbimensahe, walang takot, na ipinapahayag ang salita ng Diyos. Subalit dumating din sa puntos ng kanyang buhay na naranasan niya ang kapighatian at kalungkutan. Ang sabi sa 1 Kings chapter 19 verses 3 and 4, natakot si Elias na mamatay. Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Grabe. Akala natin sa mga tao minsan matapang, malakas. Hindi natin alam na mayroon palang problema tulad natin. Hindi lang ikaw ang mayroong pasanin. May mga ibang tao pala na kahit akala ng iba sila ay matapang at malakas, subalit dumaranas din pala ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga itong si Elias, ang sabi niya, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Mabuti pa, ako ay mamatay na. Sabi niya, Panginoon, hindi ko na kaya. Alam niyo mga kapatid, sa laki ng problema at pasanin, akala natin iniwan na tayo ng Diyos. Akala natin hindi na siya nakikinig ng ating mga dalangin. Subalit itong isang tao na si Elias, ang sabi niya, pagod na ako, Panginoon. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Kahit na may mga pagsubok sa buhay, pwede tayong manalangin at isigaw sa Panginoon ang lahat ng ating mga nararamdaman. Hindi sa Facebook isigaw, hindi sa tao isigaw. Lahat ng mga sama mo ng loob ay dapat nating isigaw sa ating Panginoon, sapagkat naunawaan ng Diyos ang sakit, ang problema, ang kabigatan na ating nararamdaman. Siya lamang ang makakaunawa sa atin. At dahil dyan mga kapatid, pinarangalan ng Diyos si Elias dahil hindi siya bumitaw. Kahit nahirapan, nagpatuloy siya at naranasan niyang sumakay sa chariot of fire. Hindi na natiling nakalugmok si David kahit na marami siyang kasalanang nagawa. Bumangon siya kahit naranasan man ni Elias na siya ay nanghina at napagod. Subalit tuloy-tuloy pa rin ang kanyang relasyon sa Diyos. Patuloy pa rin nilang sinusunod ang Diyos. Ganyan ang dapat nating gawin. Kahit maraming problema, pagsubok, kaliwat kanan man ang mga kapighatian sa buhay natin, patuloy tayong maglingkod
ating inaasahan. Wala nang iba. Wala tayong mapupuntahan, mga kapatid. Kaya nga minsan masasabi natin, my God, why have you forsaken me? Pero ganun pa man, ang Diyos natin, alam niya ang nasa puso natin. Alam niya ang kabigatan na nararamdaman. Anuman ang mga pagsubok mo sa buhay, anuman ang mga kabigatan mo ngayon, mga kapatid, may mga confusion sa buhay mo, marami ka mang mga tanong sa buhay mo, we need to cry out to God and we need to trust Him. Alam nyo ba, mga kapatid, hindi lang nagtapos sa tanong, hindi lang nagtatapos na nagtantampo na, huminto na. Ang sabi rin sa Psalms 22:4-5, ang sabi rin ni David, ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo. Sa iyo umasa, kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Alam natin, mga kapatid, na kapag sa Diyos tayo nagtiwala, hindi talaga tayo mapapahiya. Ang mga tao na inaasahan natin, minsan mapahiya tayo. Pero kapag sa Diyos tayo, alam natin, mga kapatid, na talagang hindi tayo mapapahiya. Dahil pangako ng ating Diyos yan sa buhay natin. Bilang isang pastor ay maraming mga counseling na talagang ang mga tao problema sa family, talagang maraming mga questions sa buhay. Ibuhos mo lang lahat sa Diyos. Kaya nga may prayer tayo, may devotional time tayo, may prayer request tayo. Ibuhos mo lahat sa Diyos. Ang lahat-lahat, kung anumang bumabagabag sa iyo, wag sa social media, kahit galit na galit ka na, wag doon kasi hindi naman lahat ng nakababasa doon ay maunawaan ka. Yung iba natuwa pa, may problema siya, buti nga. Yung iba binabash ka pa, imbis na magkaroon ka ng lakas ng loob, encouragement, mas lalo ka pang nalugmok dahil sa mali. Doon mo ibinuhos sa mali na mga tao o paraan. Wala nang iba. Pag may bumabagabag sa'yo, hindi mo man masabi sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo man masabi sa best friend mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, o sino pa mang taong malapit sa'yo, sabihin mo sa Diyos, sapagkat handa ang Diyos na makinig sa'yo. Alam nyo ba kung bakit, mga kapatid? Dahil naranasan din ni Kristo. Kung anong naranasan ni David at ni Elijah, naranasan din ito ni Kristo, kaya nauunawaan niya tayo. Sapagkat si Kristo ay nagkatawang tao upang makasama natin, upang maunawaan niya kung ano pa talaga ang pakiramdam kapag ikaw ay mayroong mga pagsubok, mayroong mga tukso, mayroong mga kapighatian. Pangatlo, the cry of the forsaken Messiah. Mark 15:29-35. Ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinasabi, o ano? Di ba ikaw ang gigiba sa templo? At muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kinukutya rin siya ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan
na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa kanya. Nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Grabe, naranasan ng Panginoon ang panlalait. Naranasan niya ang pagkutya sa kanya. Naranasan niya na ininsulto siya. At sinasabi, dami niyang pinagaling na may sakit. Bakit siya ngayon? Hindi niya mapagaling. Di ba matalino siya? Di ba marami siyang sinasabi na siya ang tagapagligtas? Ngayon tingnan natin, iligtas. Maraming ganyan. Na minsan tayo ay sinasabi, naku, mabuti ka lang pala magpayo sa iba. Ngayon, mabuti ka lang palang tumulong sa iba. Ngayon, paano mo isolve ang problema mo? Marami pang mga tao na alam na nga na ikaw ay bumagsak na, naghirap na, tapakan ka pa. Hindi lang ikaw ang nakaranas niyan, kundi si Kristo. Anong sabi sa verse 33? 29:33? Mark 15:33? Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. 34. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus. Tingnan mo, nagdilim. Ano kaya mga kapatid ang maramdaman mo? Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Natupad ang propesiya ni King David sa Psalms 22. Lahat, kung basahin mo ang Psalms 22, mga kapatid, nandoon lahat ang paghihirap ni Jesus. Nakasulat na pala, 1,000 taon ang nakalipas. Sa panahon ni King David, wala pang crucifixion or death penalty. Kasi ang kanilang death penalty ay pagbabatuhin. Hindi pa dumating yung crucifixion nung time na yun, pero makikita mong sinulat na ni Haring David kung anong mangyayari sa tagapagligtas. Alam na kung ano ang mangyayari. Nasabi na ni King David, my God, why have you forsaken me? Si Jesus dumating din sa puntos, bagamat mabait siya sa kanyang mga disipulo, pero ipinagkanulo siya ni Judas. Bagamat nagpakita siya ng maraming milagro, kinalimutan at iniwan siya ng lahat. Bagamat marami siyang pinagaling, subalit maraming tao pa ang nagsabi na ipako siya sa cross. Naranasan din niyang iniwan siya ng lahat. At ang matindi pa, naramdaman ni Jesus na lumayo ang presensya ng Diyos. Bakit kaya? Nagdilim ang kapaligiran. Nagdilim. Darkness fell over the whole land. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, nagdilim ang buong bayan. At may katahimikan. A symbol of moral darkness. Habang siya ay nakapako sa krus, nagdilim ang kapaligiran. At sinasabi sa Luke 22:53, araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit takdang oras ninyo ngayon at ng kapangyarihan ng kadiliman. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay kumilos sapagkat akala nila nasa krus si Kristo, talo na.
naghari ang kadiliman. Bakit nagdilim? Sapagkat ipinakita ng Diyos din ang kanyang galit. God's anger. Isaiah 13:10 to 11. Ang sabi diyan, hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Magiging madilim ang araw sa pagsikat. Pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. Paparusahan ko ang daigdig sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawasakin ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko ang kayabangan ng mga walang awa. Jesus was bearing the sin of the world. Nung nandoon siya, mga kapatid, sa ibabaw ng krus, dala-dala niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Noong una pang panahon mula kay Adan at kay Eva hanggang sa mga panahon na ngayon, sa krus ng Kalbaryo, nandun lahat inako ni Jesus ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya nga mga kapatid, siya ay punong-puno ng kasalanan. Kaya naramdaman niya na nasaan ang presensya ng Diyos. Nasaan? Nasa Kanya na, inako niya ang lahat. Kaya nga alam natin mga kapatid, siya ang sakripisyo. Inihandog niya ang kanyang sarili bilang kabayaran sa ating mga kasalanan sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan mayroong tagapagligtas at inako ni Jesus. Nagdilim ang kapaligiran. Our sins have caused a separation between us and God. Alam natin, ang kasalanan ang humihiwalay sa atin mula sa Diyos. Kaya hindi marinig ang ating mga dalangin kahit sigaw tayo ng sigaw. Hindi madinig ang lahat ng ating mga pinagpipray sapagkat may hadlang. Ang hadlang na yon ay ang iyong kasalanan. Anong sabi sa Isaiah 59 verse 2? Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan sa pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Mayroong pagitan, may division. Because God is holy and God is righteous. Ayaw niya na makasama ang kasalanan. Sin separates us. Jesus, the ultimate sacrifice. Hindi pwedeng magsama ang holiness, ang righteousness ng God. Kaya nung si Jesus, inako niya ang lahat ng kasamaan, kasalanan sa buong daigdig. Naramdaman ni Jesus ang presensya sapagkat lagi niya, mga kapatid, conscious ang Panginoong Jesus sa presence ng Lord. Kahit may isang babaeng may sakit na humipo sa laylayan ng kanyang damit, ang isang babaeng may sakit, nung paghipo, mga kapatid, may lumabas na kapangyarihan at sinabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? Sapagkat naramdaman ko ang kapangyarihang lumabas. Alam ng Panginoon. Kaya nung nasa krus ang ating Panginoon, bit-bit niya ang lahat ng ating kasalanan at inako niya, naramdaman niya na saan ang presensya ng Diyos, kaya napasigaw siya, my God, why have you forsaken me? Hindi dahil siya ay makasalanan, kundi nasa Kanya, inako niya, binitbit niya ang kasalanan na ikaw dapat ang magbayad, pero binayaran ng ating Panginoon. At naramdaman niya na kapag nasa iyo ang kasalanan, malayo talaga ang presensya ng Diyos. Kaya yun, naramdaman niya, bakit ganito?
There is a loss of contact. Jesus is forsaken because He has our sins upon Him. Doon sa krus, mga kapatid, Siya ay nagbayad sa lahat. At doon natin masasabi, grabe ang pagtitiis. Jesus bore our judgment. Nasa Kanya ang galit, ang parusa. Inako niya lahat. God the Father poured out His wrath instead of pouring it out on us. He poured it out on Him. Kaya nga nagdilim ang kapaligiran. There was a real forsakenness. Hindi lang ikaw ang nakaranas na parang lumayo sa Diyos, kundi si Kristo man na nagkatawang tao, mga kapatid. Sabi niya, nasa krus dati, nung ako'y nabautismuhan, may dove, may kalapati, may Spirit of God na nagsabi, this is my beloved Son. Pero nung nasa krus siya, walang dove na nagpakita. Kapag mayroon siyang mga, si Kristo ay hindi pinabayaan ng anghel. Laging may nag-strengthen sa kanya. Ngunit nung nandoon siya sa krus, walang anghel na tumulong sa kanya. Jesus was all alone in the dark, mga kapatid. Separated from God for the first time in His life. Nung nasa Kanya na at binayaran niya at kinuha niya ang lahat ng kasalanan natin, He died in our place. Anong sabi sa Galatians chapter 3, verse 13? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang Siya ang isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Dapat ikaw ang magtiis. Dapat ikaw ang maghirap dahil ikaw naman ang nagkasala. Subalit si Kristo, nung nandoon siya sa krus ng Kalbaryo, siya ay isinumpa para sa atin. Ganyan ang sakripisyo ni Kristo. He offered Himself as a sacrifice for our sins. Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang sarili. All the sins of humanity has been laid on Him. Kaya nga hindi basta-basta ang misyon ng ating Panginoon. Lahat ng kasalanan, isipin mo, all the murders, idolatries, lasting, lahat ng mga sinful thoughts, lahat ng kasinungalingan, adultery, fornication, drunkenness, pride, lahat na pagnanakaw, pasan-pasan ni Jesus. Ano kaya? What a terrible smell. What a horrible situation. Madilim. Nagdilim ang kapaligiran. Talaga, mga kapatid. At napasigaw si Jesus, my God, why have you forsaken me? A holy God cannot tolerate sin. He cannot dwell in the presence of sin. Kaya nga, alamin natin, tandaan natin, we should understand that our sin will separate us from God. Kung magpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, mahihiwalay talaga tayo sa Diyos. Kaya nga nung nasa krus siya, the sky turned dark. This is the only way He could save us. Ito ang paraan lamang, ialay niya ang kanyang buhay. Kaya sa Mark chapter 15, 33 and 34, at noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. 3 oras na, nandun na siya sa taas, tahimik, kadiliman, iniwan siya ng lahat. Iniwan siya ng mga taong inasahan niyang tutulong sa kanya. Wala na, ang mga taong tinulungan niya, iniwan din siya. Ang mga tao na tinuturuan niya, iniwan din siya. Ang lahat ng
nagawa niya ng kabutihan, iniwan din siya. Wala, madilim ang paligid. At naramdaman niya na talagang pasan-pasan niya ang bigat. At ang sabi dito, verse 34, and at 3 in the afternoon, Jesus cried in a loud voice. Tahimik ng 3 oras, tapos bigla siyang sumigaw. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, which means, my God, why have you forsaken me? At ang iba, tinatawag niya yata si Elias. Pero mga kapatid, nangyari na yan sa Psalms 22. Sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon, talagang naramdaman niya ang bigat ng kaparusahan. He took the guilt of our sins upon himself. Hindi biro, hindi laro. He left heaven's glory and became a man in order to reveal God to us. Galing siya sa langit, nagkatawang tao upang ipakilala kung sino ang Diyos. Hebrews chapter 2 verse 9. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Jesus experienced physical agony. Hindi basta-basta. Jesus suffering in human nature. The fury of hell. Hindi basta-basta ang hirap na dinanas. Kaya magsabi ka, oh, di ba si Kristo ay Diyos, bakit nahirapan siya? Sapagkat siya ay 100% God and 100% man. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At kung anong naranasan mong kahirapan, naranasan din niya kung anong hirap, kung anong pasanin, sakit naranasan niya, sapagkat nagkatawang tao siya. Hindi biro kung anong naramdaman ni Kristo nung siya'y ipinako sa cross at inalay ang kanyang buhay. Ang sabi pa nga ng ating Panginoon, kung pwede lang kunin mo ang kupang ito, but not my will, but your will be done. Dahil hindi basta-basta ang hirap na kanyang maranasan. Kaya nung siya'y nakabitin sa krus, nagdilim ang lahat at pasan niya ang lahat. Talagang hindi basta-basta. Ang kasalanan mo na binayaran ng Diyos ay hindi basta-basta yan. Hindi basta nakuhang libre yan. Pinaghirapan yan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Anong sabi mga kapatid? Sa Hebrews chapter 2 verse 14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila'y may laman at dugo. Hindi siya parang nagdrama-dramahan. Naging tao siya. Sapagkat tao ang ililigtas niya eh. Siguro kung mga langgam, baka naglanggam din. Sino ba ang Diyos na gumawa ng paraan para lang mailigtas ang kanyang mga mahal na anak? Ano sabi? Naging tao rin siya. At tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan ng kamatayan. Walang sinumang makakaligtas sa atin. Nakita niya, talagang naghirap, nagtiis ang mga tao, alipin
gamitin ng dyablo. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Sino bang ama ang magbigay ng kanyang bugtong na anak? Pero walang ibang paraan upang tayo'y maligtas. Kailangan magdusa. Kailangan may magbayad ng kamatayan. Siya ay namatay upang tayo'y mabuhay. Siya ay sinumpa upang tayo ay pagpalain. Siya ay sinaktan upang tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman, mga kapatid. Hallelujah! Kailangan wag nating sayangin ang kaligtasan ng Panginoon. Ayon sa Hebrews chapter 2 verse 15, sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Maraming mga tao takot, namamatay at walang pag-asa. Subalit ang sabi ng Panginoon, hindi pwede ito, kailangan kong iligtas ang aking mga mahal na anak. And verse 18, at ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Kaya wag mong sabihin, hindi ko kaya ang tukso. Wag mong sabihin, grabe na ang problema, sapagkat naranasan din ni Kristo na siya'y tuksohin, ngunit siya'y nagtagumpay. Naranasan din niyang magdusa, ngunit siya, mga kapatid, ay nagtagumpay. Kaya nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman mo kapag may problema ka. Hindi ka nag-iisa. Jesus understands your feeling. Alam niya kung anong nararamdaman mo. Naiintindihan niya tayo dahil naranasan din niyang maghirap. Kaya nga, mga kapatid, huwag kang magtaka. Siya'y Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo. Philippians chapter 2 verse 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Verse 9, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalwalhati ng Diyos Ama. Hallelujah! Kahit siya, mga kapatid, ay nagkatawang tao, pero hindi nasira ang Trinity. Nandyan pa rin ang ugnayan. Subalit nung nandun siya, mga kapatid, sa krus, bit-bit ni Jesus ang ating mga kasalanan. When Jesus cried out on the cross, katulad kay King David sa Psalms 22, nagkatotoo ang propesiya. At sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Sapagkat gusto niyang iparating sa lahat, nangyari na ang sakripisyo, nangyari na ang pagbabayad sa lahat ng kasalanan. He was paying the penalty for our sins. Gusto niya
niyang iparating sa lahat na talagang binayaran niya na ang kasalanan ng buong daigdig. He was being punished for sin, but not for his own sin. 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Hallelujah! Kaya hindi sayang ang ating pagpupuri, hindi sayang mga kapatid ang ating paglilingkod sa Diyos. The suffering Savior died for you and me. Hallelujah! Sa ibang pananampalataya, may sinasabi siyang karma. Yung iba sinasabi karma, nakarma ka na. Alam mo ba kung ano yun? You get what you deserve. Sabi nila, you get what you deserve. Pero sa Christianity, mga kapatid, ano man ang deserving natin, tayo sana ang parusahan. Pero Jesus gets what you deserve. Inako ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan at kaparusahan. Kaya hindi basta-basta na pinili natin ang Diyos sapagkat karapat-dapat siyang sambahin at pasalamatan. We are grateful na iniligtas tayo ng ating buhay na Diyos. Jesus became sin. You became holy. Jesus was cursed and you were blessed. Jesus died so that you might live. Mga kapatid, sa mga oras na ito, alam natin, say no to temptation, say no to sin, and say yes to Jesus. Hallelujah! Say yes to Jesus! Say yes to Jesus! Hallelujah! Huwag mong ipagpalit sa anumang material na bagay ang buhay na inialay ni Kristo sa iyo. Jesus restores our fellowship with God. Binayaran niya ang lahat na dapat tayo ay magbayad. At hindi lang yan nagtatapos, mga kapatid. The story does not end in His death, but His glorious resurrection. Siya, mga kapatid, ay namatay sa krus, ngunit hindi siya nananatiling namatay. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Hallelujah! At nagtagumpay ang kanyang misyon na akala ng dyablo nung time na nagdilim na ang kapaligiran, tumatawa ang dyablo, akala niya talo na si Kristo. Subalit hindi niya alam, mga kapatid, hallelujah, na may misyon talaga ang Diyos. At dahil doon, mga kapatid, natalo ang kalaban. Hallelujah. Ang kalaban ang hindi niya alam. Natuwa siya. Subalit tagumpay pala yun ng ating Panginoon. Kaya nga, even in the worst situation in our lives, we are to hold God's hand. Huwag kang bibitaw, kapatid. Huwag kang hihinto sa pananampalataya. Huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kahit anuman ang problema mo, isigaw mo lang lahat sa Diyos. Sabihin mo lang sa Kanya lahat kung anuman ang mga problema mo, mga kapatid. 1 Peter chapter 2 verse 24, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tinapos na niya. Binayaran niya ang lahat.
ang gawin natin mga kapatid, tanggapin natin ang ating Panginoon. Kung hindi mo pa tinanggap ang Diyos sa puso mo, tanggapin mo ang Diyos. Kung ikaw ay lumayo at huminto, tanggapin mo ang Panginoon at sabihin mo, Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi basta-basta ang hirap. Kung naranasan mo na ikaw ay nag-iisa, forsaken, abandoned, rejected, hindi ka nag-iisa. Nagtagumpay si David, si Elias at ang lahat ng marami pa. Kahit naranasan nilang malugmok, kahit naranasan nila ang daming problema, pero pinarangalan sila ng Diyos. Sapagkat kahit anong mangyari, hawak ka lang sa Diyos. Magtiwala ka lang sa Diyos. Tutulungan ka niya sapagkat siya man ay nakaranas din ng kahirapang naranas mo. Alam niya ang sakit at mga kapighatian na naranasan mo. Kapag ikaw ay nasa Diyos, ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, na kami yung mga anak. Ikaw ay nagkatawang tao upang kami ay iligtas. Hallelujah. Tunay kang Diyos, tapat kailanman. You're the same yesterday, today, and forever. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness